Hello mga ka-London! Kumusta kayo? Panibagong araw, panibago na naman syempre ang online loan application ng ating re-review. At dito sa OLA na re-review natin ngayong araw, ay pwede daw mag-loan ang mga first-time user ng up to 8,000 pesos. At kapag naman ikaw ay repeat borrower na, ay pwedeng tumaas agad ang credit limit mo ng up to 88,000 pesos. Pero syempre, yan ay pinapakita nila sa kanilang ads lamang at huwag tayong masyadong magpapadala at maniniwala agad sa mga ads na yan. Dahil marami nang naloko ang mga online loan application na yan at huwag mo nang hayaang maging isa ka pa sa kanila. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least kung hindi legit ay hindi na masayang ang oras mo sa pag-apply. Aalamin natin sa review na ito kung totoo ba talaga na 8,000 pesos ang pinapa-loan nila sa mga first-time user dahil kung totoo ito ay napakaganda nga nitong online loan application na to at ito na nga ang makatutulong sa atin sa oras ng pangailangan. I-check din natin kung itong 8,000 ba na ito ay buo nating makukuha. At kung bago ka nga lang pala sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ang online loan application na re-reviewin natin ngayong araw ay ang Bilis Pera. Mabilis nga kaya tayong ma-approve at mabilis nga kaya tayong makautang ng pera dito o mabilis din kayang tumaas ang interest nito once na hindi tayo nakapagbayad sa kanilang ibibigay sa ating due date. Dito sa review natin ay tuturuan ko rin kayo kung paano ba ang step-by-step procedures ng paglo-loan at syempre kung magkano na lang ba talaga ang makukuha natin dun sa amount na niloan natin. Araw-araw ay hindi ako magsasawang mag-share sa inyo ng mga naging experience ko sa pagtatry ng paglo-loan dito sa mga OLA na ito. Pero disclaimer lang, hindi ko kayo pinupush or hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan. Ang sa akin lang, ang purpose ko lang is para kahit papano is matulungan kayong makahanap ng legit at worth it na pag-loan ng OLA. Huwag na nating patagalin pa dahil kahit ako rin ay excited na kung talaga bang maganda or totoo yung ipinapakita ng OLA na ito sa kanilang ads. At karagdagan pa nga bago kayo mag-loan or bago kayo mag-try na mag-loan sa mga OLA ay siguraduhin nyo lamang na i-limit sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para at least kung mag-message man yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. At ito ngang Bilis Pera ay may 4.8 na rating. So mataas na rin yan. At pagka-download nga natin sa application na ito is nakalagay ay Welcome Bilis Pera Anytime, Anywhere. And super low interest rate daw. Sana nga totoo itong super low interest rate na ito. At nandito na nga agad tayo sa kanilang homepage at ang amount na pwede nga natin daw ma-loan dito is up to 88,000 pesos. So wag na nating patagalin, i-apply na agad natin yan. So syempre kailangan nating mag-login dyan or mag-register gamit ang ating mobile number or phone number para syempre makapag-send sila sa atin ng verification code. At pagka-login nga natin dito is eto na yung nangyari. So dito is nabago na agad yung loan amount. So dito is pwede na lang daw tayo mag-loan ng up to 8,000 pesos. Siguro ito is for first-time user nga. At dito nga is nabago din dahil dito sa ads na ipinakita kasi nitong online loan application na ito is pwede daw nating bayaran mula 90 days or 3 months up to 180 days or 6 months. Pero dito, pagka-login pa lang is nagbago na agad yung loan term. At dito nga is 7 days lang talaga. Babayaran na natin yung amount na niloan natin. At eto nga yung mga sasagutan natin sa pag-apply natin. So una is authentication. Kasama dyan ang personal information. Tapos, job information, contact information, and bank card info kung saan mo ba marireceive yung niloan mong pera. At hindi rin naman naiiba sa ibang online loan application yung process nila dito. Ang kagandahan lang dito kay Bilis Pera is makikita mo na agad talaga kung gaano lang katagal yung loan term na ibibigay nila sa'yo. Hindi kagaya na ibang online loan application na
aasahin ka pa na installment daw yan, na mahaba daw yung loan term, pero ang ending, 7 days lang din. At least dito, kumbaga, nasiset mo na yung mind mo, nagkaroon ka na ng mind setting na talagang 7 days lang is babayaran mo na yung niloan mo. At syempre, dun sa loan details, mamaya makikita natin kung itutuloy mo pa ba or kung maglo-loan ka pa ba dito sa OLA na ito. So, dito nga sa authentication is yung pipili na tayo ng ID na pwede dito sa OLA na ito. At ang mga pwede dito is UMID, driver's license, passport, TIN, SSS, voter's ID, health card, at national ID. So, pwede pala yung PhilSys ID natin. At kung wala pa nga sa mga nabanggit na ID na yan, meron silang other options dito. Pwede ang postal ID, PRC, at syempre ang pag-ibig. At pagkatapos mo makapili ng ID is pipicturean mo yung harap ng ID mo. Pero hindi naman dito kailangan na picturean yung ID kasama ka or magsiselfie ka. So, hindi na kailangan dito yon. Pero, meron silang facial recognition. So, para i-check kung tayo ba talaga yung naglo-loan or nagamit lang yung ID natin para gamiting pang loan. At after nyan is dito na agad tayo sa personal information. So, dito sa personal information, hindi naman mawawala dyan. Syempre, yung education, marital status, email, gender, loan purpose, kung para saan mo ba gagamitin yung amount na ilo-loan mo. Tapos, yung address details, home phone, kung meron ka pang additional na phone number or yung phone na ginagamit mo sa bahay. And then, number of children, kung ilan. Kung wala naman, ilalagay mo lang dyan ay 0. At sa work information or job information, syempre, nandyan pa rin ang company name, company address, at kasama din dyan yung monthly salary mo. Kung magkano at yung payday mo kung kailan ka ba sumasahod. Siyempre, yung mga online loan application na yan is nagbabase din talaga sila kung magkano yung sahod mo, baka dun din kasi nila ibase yung ibibigay nila sa yung credit limit. Dahil siyempre, kung ano yung sinasahod mo, dun mo lang din naman ikukunin yung ipambabayad mo sa kanila. At sa contact information, dito sa online loan application na ito, is kailangan mo makapagbigay ng 5 contact reference. Siyempre, ilalagay mo dito kung ano bang pangalan at yung contact number nung iyong kinuhang contact reference. Ilalagay mo rin dito, siyempre, kung anong relationship o kaano-ano mo yung ilalagay mong contact reference. Make sure lang na alam ng tao na yon na ginamit mo siya as contact reference para at least kung tumawag yung mga agent ng OLA, ay hindi siya magulat na may tatawag sa kanya. At dahil kasi alam naman natin, no, kapag hindi tayo na-contact ng mga agent na yan, ay panigurado sila na ang susunod nilang tatawagan or i-message. At pagkatapos ngayon ay dito na agad tayo sa ating payment account information or kung saan mo ba marireceive syempre yung amount na niloan mo kung sakaling ma-approve ka sa OLA na ito. So, pwede dito ang bank or e-wallet. Sa e-wallet, pwede syempre ang GCash, siya ng gamit na gamit sa ngayon. Pwede rin ang PayMaya, Coins, GrabPay, ShopeePay at OmniPay. At pagkatapos nating mailagay yung ating disbursement method, ako nga dyan ang ginagamit ko lang lagi is GCash. So after ko nga mailagay yung aking GCash number is nandito na agad tayo sa amount na ibibigay nila sa ating credit limit. At dito nga is nabago na naman. So hindi po totoo na 8,000 ang ibibigay nilang credit limit para sa first time user, kundi 3,000 pesos. Ang tanong ngayon, yung 3,000 pesos ba is buo kong nakuha o kung ano-ano ba ang nabawas kung hindi ko siya nakuha ng buo. Pero kung tutuusin yung 3,000 para sa first time user is mataas na rin. Kasi compare sa iba, meron pa akong napagloanan na 600, 500 lang ang ibinibigay nilang credit limit para sa first time user. At kung buo kong makukuha yung 3,000, ay maganda na nga itong bilis pera. At eto na nga po, yung 3,000 pesos fake news po hindi ko siya nakuha ng buo. At eto na po ang ating loan details. So dito, ang makukuha ko na lang dun sa 3,000 pesos ay 1,860 pesos. So saan kaya napunta yung 1,140 pesos na napakalaking kabawasan dun sa loan amount natin. So, yung babayaran natin or yung repayment amount natin is 3,000 pesos pa rin. Processing fee, eto na. Tumataginting na 950 pesos. So, napakalaki ng kanilang processing
fee. Total interest fee, mababa lang, 19 pesos. Risk control service fee, meron din, 171 pesos. At dito nga po, no, kung mapapansin ninyo, napakababa nga ng interest. Pero babawin naman niya dun sa tinatawag nilang processing fee. Kasi dito, yung processing fee niya is napakataas nga, 950 pesos. At before or 7 days, is kailangan mo nang bayaran yung 3,000 pesos. Ulitin ko lang, yung ating makukuha na lang doon sa 3,000 pesos na niloan natin ay 1,860 pesos. Kaya kung nangangailangan ka ng 3,000 pesos ngayong araw, ay hindi para sa iyo itong loan application na ito. Pero syempre, kagaya ng lagi kong sinasabi, kayo pa rin naman ang magdidesisyon kung gusto nyo pa rin ituloy at nangangailangan talaga kayo ng pera ngayong araw. Ang purpose lang naman talaga ng video ko na ito ay ipakita sa inyo at bigyan kayo ng idea kung ano ba na lang ang makukuha natin pag tayo ay nag-loan dito sa online loan application na to. Pero syempre, iba-iba tayo ng experience. May mga nakaka-experience ng maganda dito sa mga ganitong online loan application, kagaya nga nitong Bilis Pera. Pero ako, ito po yung personal na experience ko sa paglo-loan sa kanila. At dito na nga nagtatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!